Alright, so nandito tayo sa Yamaha Rev Zone Daang Hari. And for today's video, i-review natin tong Yamaha T-Max. Alright, na-test ride na naman natin to pero medyo matagal na yun. Gusto kong ma-review, ma-experience ulit sa ngayon kasi nga kaka-test ride lang natin ng XADV para I can do a comparison. Ang napansin ko kagad sa ngayon ulit is napakagaan niya. Keyless na rin to, so pag pinress mo to, it will turn on, then ito yung starter. Alright, and bubungad kagad sa iyo itong 7-inch na panel, full color display. Let's go. If nagpaplano kang bumili ng maxi scooter tapos hindi ka makadecide between XADV and itong T-Max, panoorin mo itong video na to. So para sa review natin today, ang gagawin ko is i-share ko lang yung mga manonotice ko na difference ng T-Max versus XADV, and then i-share ko yung mga magugustuhan ko dito sa T-Max. And I'll do the same thing. I'll do another video naman next time yung kung ano naman yung mga gusto ko sa XADV versus T-Max. Pero sa ngayon, nasa T-Max yung focus natin. By the way, ang displacement pala nitong T-Max is 562cc. So hindi siya pareho ng XADV kasi 745cc yun. So in terms of power, on paper, mas malakas yung XADV. Pero yung siguro yung we'll try to observe ngayon kung noticeable ba yun in the real world. And itong T-Max pala has two riding modes, touring and sport. So naka-touring tayo ngayon, pero what I like about the design is parang meron siyang skin. Tingnan nyo naka-touring tayo ngayon, color blue yung sa speedometer, yung arrow. Pero pag ito-throttle mo yan, parang may ano pa may animation pa. Parang may mga kuryente. And tingnan nyo naka-touring tayo, color blue yan. Pag ginawa kong sport, anong napansin nyo? Naging color green. And meron ding cool animation na yun And gustong gusto ko tong 7-inch na display, full color panel itong T-Max. FYI sa XADV, although full color display din, 5 inches naman yun. Idaan natin sa part na to kasi napakatagtag, napakaalon dito. And so far, impressive yung suspension nitong T-Max. Ayan talagang ina-absorb niya lahat ng bumps, ng alon. Wala akong naririnig na nginig sa boses ko. Ayan hindi siya masakit sa likod. Very impressive. Ang lakas nga lang sobra ng hangin Alright, so we are here, Foresta Cafe. So discuss lang natin very quick kung ano pa yung ibang napapansin ko dito sa T-Max. And by the way, we're test riding and reviewing the standard version lang pala, kasi meron pang higher end to, yung T-Max Tech Max. Pero going back, in comparison to XADV, itong T-Max, pareho silang merong handbrake. So pag na-traffic ka sa hanging or mga incline, hindi mo na kailangan mag-brake because you have the handbrake naman. And itong T-Max mas Filipino height friendly. I'm 5'8", and yan, tip 2 pero very manageable. Doon kasi sa XADV, pag both feet tip 2 ako, tapos tagang tip 2 malala. So kailangan ko mag 1 foot down doon sa XADV. Dito, pwede yung parehong paa. Again, very manageable. Pwede rin ako mag 1 foot down. And mas magaan din tong T-Max in comparison to the XADV. So pakita ko rin sa inyo yung upuan nitong T-Max. So very big cargo space. Obviously, kahit hindi ko na i-try, kitang-kita naman kasya ang helmet dito. And ang gusto ko sa design nito, dito yung bukasan niya sa gitna. So kahit nandito ka lang, i-access mo na yung U-box mo. Unlike doon sa conventional na seat opening, di ba, sa likuran, punta ka pa sa likod to access the U-box. And meron din ditong ilaw. And automatic na siya. And as far as I know, forged alloy wheels din ang mags nito. So lightweight, very sporty. Ramdam ko naman din kanina sa handling, medyo mas sporty ang handling nito. And this is more suitable for city riding. Kita nyo naman. Yung XADV kasi is more of pang adventure talaga, di ba? And if you're wondering pala, merong 60,000 peso difference between the standard T-Max and Honda XADV. Ang SRP nito is 779,000. Then si XADV naman 839,000. So para sa akin, both are very very good maxi scooters
Kumbaga walang maling desisyon kung ano man yung mapili mo. It will boil down na lang kung ano ba yung preference mo, ano yung paggagamitan mo dun sa motor. Are you the adventure type na rider na mahilig sa off-road? Then para sa yung XADV. Pero kung more on pure city riding ka, then for me, ako mas magsashine naman tong T-Max. Isang bagay lang pala na hindi ko masyadong gusto dito sa standard to adjust tong giant windscreen, kailangan mo pang i-adjust via ito. May mga screw dito. So medyo tedious. Unlike sa XADV na meron lang lever dito, pupul mo lang, then you can adjust it na. Parang sa ADV 160 rin. Pero again, standard to. Dun sa top of the line na T-Max, you can adjust the windscreen electronically. In terms of pocket naman dito, spacious naman. Dami kang malalagay. You have the passing light here. You have the signal light here. Horn. Okay naman siya. Ito yung gusto kong configuration talaga. Kasi most of the motorcycles naman talaga, yung busina dito sa baba, signal light dito. Sa Honda lang naman nagkabaligtad na dito yung busina, dito yung signal light. Kasi pag nagmomotor ka, mas andito yung normal position ng ng thumb mo, Parang mas madaling pindutin tong busina, di ba? Then on the right side naman, you have the kill switch, the modes, again sport, touring, hazard, and starter. Yun lang, very simple. Adjustable na levers. And another thing na gusto ko pala dito, napaka premium tong gas tank cover. Tara, ikot na ulit tayo. So let's go with touring naman muna ngayon para ma-observe din natin yung performance. Pag ginamit nyo tong T-Max, mapapansin nyo rin kaagad yung pagka-nimble and agile nitong maxi scooter na to. For me lang, mas sporty ang ride dito. Lalo na kung mahilig ka sa banking, okay na okay itong T-Max. And steering position, very upright din naman. Pero mas upright ko dun sa XADV. Kasi dito, ramdam ko na mas mababa yung handlebar nito. Sa XADV kasi, medyo mas mataas. Nakaganon ka dun. Talagang chill na chill. So kahit nakatouring tayo, very powerful pa din. For me, yung 562cc nitong T-Max is very capable. Hindi ka na rin mabibitin dito, whether city riding or long ride. Sa sobrang laki nitong windscreen na to, talagang well protected ka sa hangin dito. Nasa expressway. Pero malakas ang wind noise kasi dito yung daan ng hangin. So kung tatanungin nyo ako, mas malakas pa yung wind noise dito kaysa dun sa Z900 ko. Yung Z9 nga walang windscreen di ba? And another thing na napansin ko ngayon lang, may lumalabas rin pala ng echo dito, echo. So I'm pretty sure lalabas yan pag economical yung piga mo sa throttle. Like ngayon kasi naglalaro lang tayo sa 4K RPM. Pag piniga natin mawawala, di ba? Mawawala yung echo. Mapapalitan ng gastador ka daw sa gas. Yun lang, umaambon. Nung first time kong na-test ride yung T-Max, medyo umulan din ng bahagya. So ganoon na naman ngayon. Pero grabe ang talagang for me nagsashine dito, nagsa-stand out is yung comfort. Very comfortable upuan, your posture, ergonomics, your seat height, the weight of the bike, the handling. Yeah, very comfortable. Pero in terms of tech, you have the basic dual ABS, traction control, 2 riding modes. Pretty much the basic dito sa T-Max. And if you look at yung XADV yun, medyo busog na busog sa tech yun, sa features. Kasi 5 riding modes. And naka DCT na rin yun, yung XADV, yung plus minus. So pwede ka mag manual riding kung gusto mo. Pero hindi rin naman papatalo tong T-Max kasi itong T-Max has a bigger rear brake naman, yung disc. So hindi man kasing galing sa engine braking to sa XADV. You have a very powerful brake system din naman. Ang hindi ko nagawa during my first test ride dito sa T-Max is hindi ko na try sa expressway. So ngayon tara, since nadala natin sa expressway si XADV when we reviewed it, dapat lang madala rin natin si T-Max sa highway. Para in terms of comparison, I can share yung experience, yung feeling sa expressway.
Alright, so expressway gaming on a Yamaha T-Max standard. Naka sport mode tayo. Sobrang lakas ng wind noise. I'm not sure kung klaro yung boses ko ngayon. Ang lakas ng hangin sobra. So since nadala ko rin dito si XADV sa eksaktong stretch na to, doon ramdam mo yung power difference. Kasi kay XADV dito sa same stretch nga, very effortless yung 150 150 kph. And since mas mabigat yun, very stable din at high speed. Itong sa T-Max, pag nasa high speed na malakas hangin, parang medyo naaalangan ako. Tunnel time. Hindi ka lang na makabomba. Automatic to Alright, so about to enter SLEX on a T-Max, first time. Okay to, same route din naman ako sa XADV nun. MCX, sukat. Ito, invisible humps. Okay, kaya. So again, pinaka ko dito, observation, yung wind noise, napakalakas. Probably because ito yung windscreen niya, napakalaki. Protektado yung bandang torso mo, chest area covered. Pero lahat ng hangin parang sa ulo mo. So para kang may turbo blower sa helmet. And again, sa big bike, sa Z9, kahit walang windscreen yun, kahit sobrang lakas ng hangin kahit high speed sa expressway, hindi nakakabingi yung wind noise Malakas yung hampas sa'yo, oo, pero hindi nakakabingi yung wind noise. Kasi siguro equally distributed naman sa katawan mo yung hangin. Unlike dito, feeling ko nafa-funnel talaga yung hangin, yung wind sa bandang upper parts, sa helmet mo. I'm not sure kung rinig sa mic, pero ang lakas sobra ng wind noise. So far yun lang ang medyo for me dislike pero everything else sobrang gusto ko sa T-Max. Siguro kung sa akin to, hanapan ko lang ng sweet spot. Feeling ko wala lang sa optimum na position tong windscreen. Pwede mo namang ibabayan, pwede mo itaas. Ako ganun ang gagawin ko hanggang mahanap ko yung position na magmi-minimize ng wind noise. So far again, very comfortable as expected. Pwede kang mag-stretch ng paa mo. Ayan if you wanna extend your legs, pwede pag nangangalay ka na, di ba? Alright, nag-touring mode muna tayo since mabagal naman ang takbuhan. And another thing lang pala, hindi naked handlebar tong T-Max So kung ikaw yung tipo ng rider na marami kang kinakabit sa handlebar, mga mount for navigation, for action camera, for phone mount, yun lang, baka hindi mo makabit dito. I'm not sure kung pwede dito sa butas na to. In terms of filtering naman, syempre parehong mahirap yan. Parehong sobrang laki ng footprint nitong T-Max with XADV. Malapad talaga. Hindi kasya sa mga usual na sinisingitan ng mga regular sized na scooter. Pero for me, mas doable dito sa T-Max. Again, because of the lower seat height. Dito sa T-Max, pag nag 1 foot down ako, flat foot naman. Yan, dito 1 foot down, flat foot. Pero again, lahat naman kasi ng features na yan, ng specs na yan, may pros and cons Kung sobrang bigat ng motor, pwedeng mahirap ang handling sa traffic. Pero sa highway naman, advantage yun. Like yung Z900, napakabigat na big bike nun. Pero pag nag high speed ka sa highway, advantage yung pagiging mabigat. Dahil mararamdaman mo, napaka-stable ng Z9. So matatry rin natin sa service road tong T-Max. So kamusta ba sa slow moving traffic? So far may goods naman. Again, very light handling tong Maxi scooter na to. And there's a good balance din, pansin ko Parang okay yung center of gravity niya. Kasi yung CVT nito, unlike sa usually sa scooters nasa bandang likuran, ito yung CVT nito nasa gitna So ito yung itsura ng seat height, both feet down. Tiptoe siya pero manageable naman. Pag nag 1 foot down naman ako, ito ang importante magagawa nyo Yung naka half seat kayo, flat foot, 1 foot down. Kung kaya nyo gawin yun, goods na yun. Medyo nagbabadya na yung panahon Tara, balik na tayo.
Alright, ito na. Pumapatak na guys. So mukhang makukumpleto natin yung test na to Merong highway test and meron ding rain test. Bumuhos bigla. So we're on our way back to Yamaha Rev Zone. SLEX Gaming ulit tayo. Buti na lang may bubong dito, Skyway. Pero sabi ko nga sa start ng video na to, gusto nating tulungan yung mga hindi makadecide between a Honda XADV and itong Yamaha T-Max. Well, ang tanong ko dyan is, ano ba yung main purpose mo? Or ano yung main na paggagamitan mo? Anong klaseng rider ka? Kasi kung magkakaroon ka ng mga occasional na off-roading, then no-brainer, doon ka sa Honda XADV. Pero kung mainly city riding, long ride, na hindi naman off-road, then the T-Max is a very good choice. Next is, anong pinaprioritize mo? Comfort or performance? And don't get me wrong both maxi scooters top notch ang performance and comfort. Pero for me, again, para sa akin lang lumamang ng konting-konti sa comfort yung T-Max, and lamang naman ng konti sa performance yung XADV. Lalo na kung mahilig ka sa speed, sabi nga nila, there's no replacement for displacement. Pero ang sunod na tanong ko is, anong height mo? Ako, I'm 5'8". Talagang tiptoe ako dun sa sa XADV. Whereas dito naman sa T-Max, again, like sabi ko nga kanina, this maxi scooter is more Filipino height friendly. Nakita nyo ba yung sa panel? Ayun parang may animation, parang may mga kuryente doon sa speedometer, doon sa needle pag gumagalaw. Ayun naka SLEX pala tayo, dapat sport mode yan. Yun, umaraw din, binasalang tayo ng konti. So again, pag nag sport mode ka, green na yung needle sa speedometer. Pero doon sa mga nahihirapang mamili between T-Max and XADV, pero may budget naman pambili, ako, nakakaingit kayo. Sarap ng problema nyo. Kasi again, kahit anong mapili nyo dan, walang wrong decision. Siguro, last na tanong ko na lang pala is yung budget mo rin. Kasi kung medyo tight ang budget mo, then baka yung 60,000 peso difference is malaking bagay. Kasi nga, itong T-Max is 779k, yung XADV is 839k. Kaya narinig ko itong T-Max, ayun may potential to pag in aftermarket exhaust mo to, okay rin ang tunog nito. Pero yung XADV kasi kahit all stock, mamaw na yung tunog yeah, pero so far so good. I think yung dalawang maxi scooters na pinag-uusapan natin yun, talagang yun lang ang pagpipilian mo if you're in the market for a maxi scooter and you really want the best Pero kahit ako, sabihin na natin may budget ako to get one, mahihirapan din akong mamili talaga. Lalo na magkaiba rin ang itsura yung dalawa. And we all know naman na when buying a motorcycle, napakalaking factor din ng looks. Kung anong itsura yung merong spark sa'yo, syempre doon ka rin, laking bagay yun. Ayaw mo naman magkaroon ng motor na hindi mo nililingon-lingon sa parking or hindi mo tinititigan sa umaga pag nagkakape ka. Pero habang tumatagal kong gamit tong T-Max, mas na-realize ko lang mas gusto ko yung height ng handlebar ni XADV. Yung kasi medyo mas, depende na siguro sa haba ng braso mo, pero at least for me, mas okay yung mataas ng konti. Pero again, nothing wrong here kasi yung posisyon ko dito same feels ng sa ADV ko, yung 160. Relax rin naman yung braso ko. Pero ang best na sagot dyan, kung talagang hindi ka makadecide between the two maxi scooters, i-test ride mo pareho. Kasi iba-iba rin tayo ng katawan, ng feels, diba? Ng riding habits. Pwede yung hinahanap ko sa motor, iba sa'yo, diba? And the good news is, kung gusto mong i-test ride tong Yamaha T-Max, punta ka lang sa Yamaha Rev Zone dito sa Daang Hari. You can test ride it anytime. Kung gusto mo namang i-test ride yung Honda XADV, punta ka lang sa Honda Big Bike Parañaque. Pwede mo rin i-test ride anytime. Laking bagay nun pag matitest ride mo muna yung motor na gusto mong bilhin. Kasi for me nakatatlong motor na ako. By MT-03, Z900, tsaka yung ADV 160.
Wala ako na test ride dun. Wala namang demo units yung mga yun kasi. So yung tatlong motor ko, puro blind buy yun. Hindi ko pa na-try before bago ko bilhin. Kaya ngayon, if you're able to try, test ride yung motor na gusto mong bilhin, kung may pinagpipilian ka, sobrang laking bagay yun. At least mafe-feel mo talaga kung ano yung motor na para sa'yo. So again, sana nakatulong tong video na to guys. Pero kahit ako, lalo pa rin ako naguluhan eh. Kaya hindi pa rin ako makakapili doon sa dalawa. Kaya believe me walang ano to, no hype. Talagang Yamaha T-Max, Honda XADV, grabe. Both solid, ultimate maxi scooters. And guys, hingin na rin pala ako ng favor sa inyo. Kung trip nyo naman itong mga ganitong klaseng content and hindi ka pa nakasubscribe sa atin, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. So again, gagawa rin tayo ng content naman soon na we are riding the XADV again para ma-feel ko kung ano naman yung mga gusto ko dun versus dito sa T-Max. And guys, kung meron pala kayong mga motorcycle na gusto nyong i-review natin sa channel, please comment it down below para ma-check ko kung merong demo units, kung merong available test ride para ma-line up din natin if possible. Alright, so malapit na tayo sa Yamaha Rev Zone and maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Again, had so much fun reviewing and test riding this Yamaha T-Max. So again, kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.